Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Wednesday, August 30, 2023. So, maganda ulit yung candle natin ah. So, gumanda ulit yung galaw natin. Tapos, mali nakalagay dito sa percentage. Gain po tayo ngayon ng 1.13% and then nag-close tayo 6,295.29 naman. Pero meron tayong katapat na negative 375.7 million net foreign sell dito sa ating market. So, medyo baliktad yung galaw ng chart versus yung ating net foreign buy dito sa ating market naman. Pero tingnan natin kasi minsan nauuna yung candle natin bago yung pasok ulit ng ating mga foreigners tapos patapos na nga, di ba? So one day pa and then start na ng bear months po natin. Okay? So marami sa mga stocks natin dahil magaling close natin, more than 1%, pumitik po sila. So karamihan dito is very good po yung nakikita natin na galaw nating mga stock. So medyo marami nag-start na mag-reverse tapos bida pa rin itong C plus natin pero nag-loss siya ng negative 1.99%. Pero meron pa rin siyang net foreign buy na 9.15 million. Pero nung umaga, so kaya ito nag-trending, umabot siya ng 5% yata o 6% yung pinakamataas niya. So nag-overbought na. So yung iba siguro is nag-profit taking naman na sa kanya. Okay? So pamangalawa dito sa listahan natin si SEC, so maliit lang naman, nag-up siya ng 0.62%. Pero yun nga, medyo maganda kasi yung sentiment niya. Pati si DMC, di ba, yung kapatid niya o mother company niya is maganda rin yung kanyang galaw, nag-breakout din yung price action. So nag-up siya and then meron tayong net foreign buy sa kanya na 3.84 net buy sa market natin. Okay? So PLC pinag-usapan, so maganda yung galaw na ito. Nag-low siya at 3.7% pero umabot din to ng mga 6% kanina umaga. Tapos meron siyang konti, 867K na net foreign buy. Monde, so gumaganda talaga yung chart natin. So may confirmation na yung kanyang reversal. Meron siya net foreign buy na 21.32 million. Tapos siya ba yung nakita natin? May disclosure ulit na may mga binili ng mga shares yung ating mga executives. So mamaya, basahin natin kay Mondi ba yan o kay DMC kaya medyo sumipa yung price action. So nag-up siya 4.26. Tapos si Lotto, so bida yung mga Lotto holders natin kasi nag-up siya ng 12.02%. So ayan, matunog. Yung matunog na usapan, so siya nga, yung merong contract yata to na memorandum of agreement sa Philippine Charity Sweepstakes Office ba yun? So magbubukas siya ng web application. So meron siya. So kaya siya pumipitik. Tapos si DMC natin is nag-breakout nga po siya ng 3.47% o 3.74% and then meron siyang net foreign buy na 2.66 million naman. Ayan. So medyo gumaganda na yung galaw po ng ating mga stocks. Okay? So disclaimer pa rin guys, maganda or hindi maganda yung market natin. Pakibasa na lang siya. So yung ating review is for education purposes. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold the mga stocks kasi meron nga pong risk na involved po dito sa ating market. So double check na lang po yung mga stocks na binibili mo and then follow mo ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel para updated ka lagi dito sa mga trending stocks review natin. Or kung gusto mo, sali ka dito sa trading community para mabigyan kita ng guide o kung gusto mo sumali sa trading group naman natin. Ayan. So wala dito. Hindi ko nailabas yung yung join button naman natin sa kanya. Okay? So maraming salamat sa usual na nanonood dito sa trending stocks natin. Dito sa company reviews, profit or loss sa market, mga basic indicators, mga fundamentals, tapos yung stock market studies naman natin. Okay? And then follow mo din ako dito sa Palaboy Trader Crypto to. Medyo sumipa yung cryptos natin kasi may usapan magkakaroon siya ng ETF. So ETF traded fund yung ating mga cryptos. Kaya medyo maganda yung hope sa kanila. So nag-up si Bitcoin, umabot siya ng 27K. So check mo lang po yung ating mga vlogs yan. Tapos sa mga social media dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader. Follow mo lang po, ganun din sa ating Facebook page para updated ka sa post. Sa mga articles natin dito sa Bodega Peak, so check mo na po yan sa local market, US at saka dito sa cryptos. Tapos sa mga side hustles natin. So medyo gumanda yung side hustle natin sa website. Pasukan na, di ba? So pagpasukan, may mga nagbabasa na ng mga educational related na websites natin. So medyo maganda yung galaw niya for today. Simula kahapon. So nagulat ako sa spike ng
viewers or readers. Okay? So check mo na lang po yung ating mga ginagawa dyan. Tapos dito muna tayo sa summary ng ating market. So medyo nakakagulo nga yung net foreign sale natin dito sa market natin kasi makita mo 375.7 million. So patuloy pa rin na lumalabas yung foreigner. So marami local siguro na sumasalo dito sa market po natin. Okay? So meron siyang turnover value na 3.97 million and then yung winner natin is holding firms. So mga big caps yan. Tapos sinundan ng ating industrial companies. Tapos yung property ang medyo namula for today's trading natin. So ito yung mga binenta. BPI, China Bank, Metrobank, so puro banks Security Bank and UBP, ACN, FGen, FPH, Megawide, Ion, AAB, Globetel, Converge pa rin. Nag-bounce pala. SEB, Pure Gold, ATF, and Nickel at ABSP naman. Okay? So Lotto, ito yung pinaka-catalyst po natin. Meron siyang implementation 1-year trial run for a web-based application betting platform. So yan na po, lumabas na yung ating pinaka-catalyst naman. So Japanese stocks gain for the third day. So mga Asian stocks okay din, di ba? Yung galaw nila. JT Cap, okay. So nag-breakout to, di ba? So kaya medyo trending. Listed property developer Double Dragon has started construction of Hotel 101. So kahapon alam natin yan. So Asian stocks, maganda kanina umaga. Tapos RCBC declares cash dividend. One more BSP rate hike. So meron pa rin, no? Hindi pa rin tapos yung rate hike ng Bangko Sentral. SEC approves ano ba to? PACE RM 1. Energy 16 million public offering. So malit na company lang to pero another energy company. So medyo dumadami na. Market recess kanina. Okay, increase operating costs. Dine-in pizzas, restos normalizing after a long pandemic. So ito yung bets ni DA Market kanina. Asian semiconductor related stocks tied to AI advance after Google announced a deeper partnership with Nvidia. JT Cap Lance sets a timetable for each high-rise building. Globe, GCash will continue to subsidize partners. PAL appoints key executives to sustain growth momentum. Tapos PLDT entered partnership with Eastern Communication. So maganda rin yata yung galaw nitong si PLDT natin. Nvidia pa rin ang pinakamatunog sa international market ng mga stocks. Tapos si EP, SMC, groundbreaking ni Double Dragon. Yung shares nag-up kahapon. Tapos yung galawan ng mga stocks. Rumor, layoffs of Paymaya. Paymaya ba to? Maya nakalagay. So living in a PSE basement. Ayan, si MGH. Hindi na paparamdam. So Bitcoin nag-jump siya ng 7%. Yan yung sinasabi natin na meron siyang ongoing na ETF. Okay? So sino pa ba dito? Wala na. Yan yung mga posts natin kahapon naman. Okay? Ayan guys. So magsi-September na. So yung mga gustong sumali sa trading group or gusto mo ng guide sa Philippine Stock Market Trading Investing, pwede ka pong sumali dito sa ating Patreon channel. So open po yan anytime naman. Okay? So double check mo na lang po yung mga nakalagay dyan. So refresh natin yung ating 2Trade Asia. So maganda yung galaw natin. Umaga pa lang, talagang umakyat na yung index natin. Tapos nagkaroon ng konting pullback bago mag-pre-close pero bumawi naman siya. And then yun nga, nagberde pa yung galawan. Umakyat pa siya ng konti. So nag-close tayo 1.13%. And then papunta na tayo 6.3 ulit, 6295.29. So maganda makita mag-breakout yung 6.4. Siguro by the time na mag-6.4 yung market natin, andyan na rin siguro yung foreigners natin. Kasi wala pa 375.7 million net foreign selling pa rin po siya. So ang pinaka-loser natin ngayon si Wilcon, more than 1%, si Globe 1.2%. So bida, siyempre si Monde, nag-up siya ng 4.26. SM, medyo ano din to, battered din to, 3.88. AGI nag-bounce 3.83 at saka breakout ni DMC. GGS nag-bounce na rin at saka si URC. So ang dami na. So nagbabounce na yung mga big caps na stocks natin. Hindi ko lang napansin kung net buy itong mga to. Maganda makita para may makita tayo na sign ng reversal na ng market. Ayan. So ito lang kasi nakikita ko during our review naman. Okay, so ito po yung mga winners natin for today. So pinakapanalo si Lotto, nag-up siya 12.02%. Si Mark, 5.63%. Si Ever, 6%.
Si Fruit, ang daming volume ni Fruit. 5.36%. Monde, lakas din, 4.26. Sino pa ba? SM, 3.88. AGI, PLC, 3.7. Si Bloom, nag-bounce 3.45%. Si Web, 2.86. DNL, 2.77. So medyo mataas. Yung pinaka-30 natin, 2% pa rin yung gain niya. So medyo marami nga po yung nag-bounce na stocks dito sa market po natin. So sa loser, CX, minus 7%. ABS, minus 9.16. Ayan, condolence pala sa family ni Mr. Mike Enriquez, di ba? So, na ano natin kahapon yung mga balita. Ayan. So, very good broadcaster, di ba? Napapaubo. Ayan. So, si Ani, 6.91%. Si PHR, 5.26%. Si PHA, 4.31%. So, lalaki ng drop pa. Balay, 3.09%. And then si Axilom is minus 2.91%. Okay? So yun po yung galawan ng ating mga stocks for today. So tingnan natin yung ating PSE market. So gumaganda na siya. Lumampas na tayo dito sa medyo kakaiba yung galaw ng market natin kasi wala tayong nakikita na net foreign buy pero nagre-reverse. So baka makita na lang natin sila nagbabay na dito sa malapit sa 6,400 kasi meron siyang breakout ng konti dito sa MA9 which is ang tagal niya, 'di ba, since second day ng August o first day ng August until ngayon, 'di ba? So magkakatapusan is ngayon lang siya nagkaroon ng breakout sa MA9 which is very very positive para sa stocks natin. So lagay na natin 6,400 yung pinaka major na resistance para makabalik tayo dito sa previous na sideways channel ng PSE market natin. Gumaganda yung galaw po nitong si PSE naman. Okay? So tingin tayo dito sa US market. Kahapon, medyo malakas talaga sila. So S&P nag 1.45, Nasdaq 1.74, and then si Dow Jones is 0.85. So ngayon, parang sideways yung galawan. So sumasabay na rin si Europe. So si Europe medyo okay din yung galaw niya kahapon. So dito sa bandang Asian market, verde pa rin karamihan So meron pang epekto yung galaw ng US market kahapon dito sa Asian markets. Ayan. So good vibes yung mga participants natin ngayon. Okay. So dito naman sa crypto, 'di ba, sabi natin, medyo maganda nga po kasi meron siyang ongoing na discussions with regards sa mga ETFs. So malaking tulong 'to para sa ma-boost yung confidence kasi si Elon Musk, iba, nagbenta last time. So Bitcoin lumampas sa 26K, nag 27.3%, 1.7 sa Ethereum, and then 224 itong si BNB naman natin. Okay? So yan po yung nakita natin. So medyo marami sa kanila berde pero yung chart niya siguro nagpo-pull back siya pero berde pa rin siya. So meron ng 15% dito. Tone 11419 USD. So ano kaya yung stock yung meron naman diyan. So okay. So hopefully matuloy yan para sa mga ibang tokens natin na hindi na gumagalaw as of this time naman. Okay, so balik tayo dito sa index and then refresh natin. Tapos punta tayo sa individual na stocks natin. Okay, so tingnan natin si Plus. Okay, medyo nauntog na siya. Pero ano pa rin siya, meron pa rin siyang net foreign buy na 9.15 million. So meron pa rin siyang support, kaya lang bumigay na siya kasi nag-up siya ng another 5%. So itong rally na to is umabot na siya ng 20%. Itong rally lang na to, breakout dito sa 5.27. So medyo nag-profit taking na siya and then nauntog siya dito sa 6.4. Tignan natin kung eksakto dito meron siyang eksakto dito sa bandang kabila. Meron siya konti, medyo malayo nga lang, 6.6, di ba? Anyway, so nauntog na siya, may gap dito. So dito sa bandang gap nauntog itong si Plus naman natin. So siguro papahinga muna itong si Plus bago umarangkada ulit kasi may bad candle for today's trading natin. So hopefully mag-support to. So magre-retest tayo dito sa malapit sa support. So ang pinaka-support naman natin sa kanya, MA9 or dito siguro sa 5.4. Medyo malayo yan pero depende naman kasi pwede naman mag-Dow G and then mag-recover kasi yung kanyang pinaka-price action naman. Okay? So overbought na. So siguro yun talaga yung sign natin pag medyo nakita natin na malakas na yung spike ng stocks.
nakaka-tempt bumili, di ba? Saka naman pa-profit taking yung mga malalaki na institution natin. Pero anyway, tingnan natin bukas, mali mo, meron pa rin siyang ilalaban for the coming few days naman. Okay? Next, tingnan muna natin yung kanyang price action. So, okay, so plus, okay, nag-drop siya, negative 1.99%. Meron siya net foreign buy na 9.1 million pero lumagapak yung price natin. Call Abcapsec ang buyer and then call Abcapsec yung ating pinaka main seller naman. So, ito kasi pinaka-support niya eh. So, depende na sa iyo kung paano mo ilalagay yung support level mo naman sa kanya. Next, SCC. So, maganda pa rin yung galaw niya. Okay, ano ba yung nakita natin na okay, kay Lotto at saka dito. Kay Monde pala yung nakita natin na meron siyang buyers. So anyway, maganda yung galaw ni SCC. So parang gusto niyang pumunta dito sa 33.23 talaga kasi meron naman siyang gain for today. So overbought na rin siya ng konti. Pero meron siyang volume. Medyo maganda yung volume ni SCC natin. So remains to be seen kung aabot siya doon. 0.62% up for today. Konting net foreign buy. 3.8 million, PNB call ang buyer and then Citisec, FMS yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So intact pa rin naman yung trend. Mabagal nga lang siya pero at least araw-araw verde yung yung galaw na nakikita natin sa kanya. And then pinakamalakas na resistance, tingnan natin kung kaya niya i-break yung 33.23. Ayan. Kailan kayo pa-profit taking yung mga holders natin sa kanya. Okay? So next si PLC. Okay. Wala tayong catalyst dito kay PLC. So, pero magalaw kasi itong si PLC kasi yung isang galaw niya, minsan umabot siya ng 2%, 3% yung pitikan ng galaw niya. So ngayon, medyo malakas yung umataw siya. So nag-up siya umabot siya ng 5% kanina eh. So anyway, nasa sideways channel siya. Pero ang maganda sa kanya, nasa uptrend kasi yung chart natin, yung overall picture ng chart. So kaya siguro pinag-usapan, baka meron pipitik dito So medyo meron siya mga accumulation ng volume dito, makita mo. Meron siya mga volume na kasama dito sa area natin na to. Okay? So tingnan natin yung price action ni PLC. So nag-up siya 3.7, mabot nga siya ng 5%, 6% kanina. So meron siyang 867K net foreign buy. Call Maybank ang buyer and then Abacus Call yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So, nakakulong naman siya dito sa sideways channel natin. Ayan. Na-shake out ako dito last time sa 0.52 dito sa area na to. So, hindi ko na nabalikan tong si PLC natin. Okay? So, congrats sa mga meron. Parang may ilalaban si PLC natin. And then next si Monde. So, yung nabasa natin na catalyst. Tingnan natin Okay. So, ang ganda ng galaw ni dire-diretso yung galaw ni ni Monty natin. So ngayon nasa MA20 na and then okay, papunta na siya sa major resistance. Tapos diretso yung galaw niya meron talaga siyang momentum. So nakatulong talaga na maigi yung yung share buyback na mga nababasa natin sa kanya, clone natin to. And then papunta na siya dito sa malapit sa MA100. Okay? So yan yung trend niya. So interesting to see kung kaya niya bumalik dito sa MA100 kasi yung pinakamatagal na niya since February. So below MA100 na siya. So interesting to see kung makalampas dito sa MA100. So yun nga, napakita na siya ng reversal. So maganda yung galawan ng kanyang candles. Plus pati yung MACD formation natin is okay na rin siya. Ayan. So medyo nakasilip na yung mga indicators po natin. So tignan natin yung galaw nitong si Monde natin. Okay. So up siya ng Up siya ng 4.26%. Tapos ito 21.3 million net foreign buy. So hindi pa rin yata tapos kasi yung disclosure natin sa kanya. So si Mr. Michael Stanley Tan, si CEO natin is meron siyang binili ng mga shares dito. Ayan So namili siya at 6.6 pesos and 50 cents ng 50,000 shares. So ang dami niya, di ba? So ang dami niya hawak na shares. So nagbabargain hunting yung mga may-ari ng companies natin dito kay Monde naman. Ayan. So good talaga pag merong buyers. Merong buyback na ginagawa yung mismong mga officials natin sa company at hindi sila yung nagbebenta ng shares naman nila. Okay? So next natin si Lotto. So yun na rin yung pinaka-catalyst natin sa kanya.
So meron naman siyang disclosure dito na meron siyang sinign na online agreement with Philippine Charity Sweepstakes Office. So ayan, confirm na yung rumors natin. So meron siyang 1-year trial run for a web-based application betting platform. Ayan. So yan na po, yung lumabas na yung pinaka-catalyst niya. And then nakatulong sa kanya para nag-drop pala siya na, laki ng drop nito saglit. So atin natin, nag-drop siya ng 14% and then nag-bounce siya nung malapit na sa MA9. So doon siya nagkaroon ng bounce. So lagay natin resistance 3.17, medyo malapit na. So meron siyang volume, may mga naglalaro para dito kay Lotto natin kasi meron siyang catalyst na nilabas naman. Okay? So maganda rin ang lakas din ng sipa nitong si Lotto natin. So nag-up siya 12.02% and then 23K net foreign buy. Abacus call ang buyer and then BPI DA market yung ating pinaka main seller. Okay? And then lastly si DMC, so sabay na rin siguro to kay SCC natin. Ayan, meron siyang clear na breakout. Last time nagkaroon siya ng breakout dito nung August 18 pero medyo nauntog siya, di ba? So nag-pull back pero bumalik siya. And then meron siyang sign ng clear na breakout dito sa area sa MA 100. So lagyan natin yung support niya ngayon dito sa previous resistance, mga 9.8. So gumanda yung galaw niya. Hopefully meron pa siya kasi meron pa tayong 2 days of trading. Wala tayong long weekends. No? Pag may long weekends, bumabagsak si PSE market. So next na resistance, if medyo malakas yung galaw niya, is dito sa mga 10.5, di ba? So yan yung next na channel na pwedeng putahan po nitong si DMC pag natuloy yung galaw natin na nakikita naman sa kanya. Okay? So meron tayong 3.74% na gain for today, 2.6 million net foreign buy, call Tower and buyer and then call Maybank yung ating pinaka main seller naman. Okay? So very very interesting yung nakikita natin na galawan dito sa PSE market kasi net foreign selling tayo. Pero umakyat yung index. Hindi kaya magkaroon tayo ng ma-hit niya yung 6.4 kasi medyo maganda nga yung galaw niya. Pitikin nila 6.4 and then magkaroon tayo ng double bottom. So mas maganda pag meron siya double bottom or kung malakas siya talaga, papasokin ng foreigners, breakout tayo dito sa 6.4 and then balik tayo dito sa previous na sideways channel naman ng market. So very very interesting to see na kung ano yung pwede mangyari dito kay PSE natin for the coming few days naman. Okay? So yun lang muna yung ating review. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Ganun din dito sa Crypto Koto, Facebook account, social media, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter. At yung mga gusto ng guide sa Philippine Market Trading Investing, sali lang po kayo dito sa ating Patreon channel. Yung mga gusto mag-support, okay lang din. Open po yan starting September 1st, 2023. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.